Posible ba talagang matapos ang transfer of ownership sa loob lang ng isang araw? Totoo ba yung 40,000 penalty sa buyer at seller kapag hindi natapos within 20 days ang transaksyon? Aray ko! Magkano ba talaga ang gagastusin sa pag-transfer of ownership sa LTO? Ilan lamang ito sa mga katanungan ng nakararami kapag nakakabili sila ng pre-owned vehicles. Pag-usapan natin ang sagot sa mga tanong ninyo. Gaano nga ba katagal inaabot ang proseso, magkano ang gagastusin, at yung mga bagay na hindi dapat gawin, at paano mo siya matatapos ng mabilis. Ang unang araw natin ay nakalaan para sa preparation. Take note, after lunch ko sinimulan yung pag-process ng transfer of ownership. Pagkatapos magpirmahan ni buyer at seller ng deed of sale, kailangan nitong ipanotarize agad-agad. Dito na officially mag-uumpisa ang 20 working days countdown. Kung susumahin, ito ay isang buwan na palugit para ayusin nyo yung papel ng inyong mga motor vehicle. Totoo ang 40,000 penalty kapag hindi na-report ni seller ang kanyang vehicle na nabenta niya, at kapag hindi na-transfer ni buyer ang vehicle niya within 20 days, pareho silang mapapatawan ng tig 20,000 na penalty. Ito ay under sa LTO Administrative Order VDM 2024-046. Currently, suspended ang implementation nito dahil nga sa reklamo ng nakararami. But once enforced, malaki yung 40,000 ng penalty na kailangan pagatian ni buyer at ni seller. So, preparation is important. Ano yung mga kailangan natin para mas mabilis ang pagproseso ng inyong mga papel? Nag-prepare ako ng 5 photocopies ng Notarized Deed of Sale, ORCR, valid IDs with 3 specimen signature. Kasama na rin sa requirements yung original ORCR from previous owner na kailangan natin isurrender sa LTO. Bakit kailangan ng 5 copies? Isa sa Notary Public, kukuha sila. Isa sa PNP-HPG para sa clearance, isa sa LTO para sa kanilang kopya. Isa naman para sa buyer at isa para sa seller. Ito ay mga katunayan na nabenta na nila yung kanilang motor vehicle. Ito yung unang mali ko dahil 3 lang yung dinala ko. Kaya nagbayad pa ako ng extra 30 pesos para sa copy ng PNP-HPG. Kaya mas okay magdoble ng kopya kaysa magbayad ng sobra. Magkano naman ang naging bayad sa notaryo? Batay sa mga Notary Public, dapat ito ay 1% ng selling price. Pero sa totoo, wala naman talagang fixed price. Depende ito sa pakikipagnegosasyon mo doon sa Notary Public. Example, kung ang presyo ng motor mo ay 300,000, 1% neto is 3,000 pesos. Yun ang kailangan mong ibayad sa Notary Public. After notarization, dumiretso na ako sa PNP-HPG Caloocan. Medyo nahirapan din akong hanapin yung temporary location nila dahil masukal at makipot yung daan. Pagdating ko sa opisina nila, sinabi ko lang na need ko ng PNP-HPG clearance para sa transfer of ownership. Inasikaso naman agad nila tayo dahil wala masyadong kumukuha ng clearance. May mga sinagutan lang akong forms para sa kanilang verification at stenciling ng motor. Pagkatapos masagutan yung form, nagpicture lang kasama yung motor at agad nilang binigyan ng payment slip na dinala ko din naman sa land bank para bayaran. Medyo hassle lang yung process dahil may kalayuan yung pagbabayaran. Pagdating sa land bank, medyo madaming tao kaya pumila pa ako ng mahigit 1 oras para lang magbayad. Nagbayad tayo ng 650 pesos para sa PNP-HPG clearance ng transfer of ownership. After payment, bumalik na kami sa HPG para magpa-stencil at magpa-verify ng documents. Sa unang araw, inabot ako ng 3 hanggang 4 na oras sa pag-ayos ng notary at HPG clearance. Kung ikaw ay nasa Caloocan, hindi pa tapos after HPG. Kailangan mo pang pumunta ng encoding office nila sa DPSTM Caloocan. Medyo masukal at masikip din yung papunta sa opisina nila, pero wala naman tayong masasabi sa bilis ng pagproseso. Sila ang mag-e-encode ng HPG clearance before i-process ni LTO. Hindi ko lang sure sa ibang cities kung one-stop shop, pero dito sa Caloocan, may extra step ka pang kailangan. Dumating ako bandang 11:35 AM, naghintay ng 10 minuto, kaya natapos din bandang 11:45 AM. So, hawak ko na dito yung papel na galing sa DPSTM, encoded na din yung HPG. And punta na tayo sa LTO to check ano pa yung further na kailangan natin. Very smooth naman yung naging transaction, kaya bumiyahe na ako agad papunta ng LTO na Botas. Pagdating ko ng alas 12 ng tanghali, sumakto pa nga ako sa lunchtime, buti na lang walang noon break ang mga government offices.
Yes, pwede ko sana ipa-transfer venue to Caloocan. Pero biruin mo, aabutin pa ng 1 week for confirmation ng transfer ng mother title. 15 minutes away lang naman yung nabota sa location ko. Kaya mas pinili kong hindi na mag-change venue at doon na lang ayusin ang transfer of ownership. Hiningi nila yung mga binanggit ko kanina at yung HPG clearance na natapos natin kinaumagahan. Sa processing time, kasama na yung inspection at stencil, inabot din ako ng halos 1 oras at 15 minutos. Ayan, okay sa vlog ni Sir. Tama ko. Tama ako sa vlog ni Sir. Ako yung nag-stencil ng motor ni Sir. Take note, hindi ako hinanapan ng CTPL insurance. Pero kumuha pa rin ako kasi ito ay isang requirement para tayo ay makapag-drive sa daanan. Kaya by 1:15 PM, nakapangalan na sa akin yung motor. So ngayon nailipat na natin sa pangalan natin yung motor. Mag-expire na rin kasi yung registration ngayong March. So tinanong ko na rin kung pwede kong ipa-register na rin and kailangan lang naman ng emission testing. Tapos, pasa na ulit sa LTO kasi na-inspect naman din naman kanina. So, susunod na lang natin itong further registration, 1-year registration ulit para sa ating vehicle. Ngayon, kumpitin natin kung magkano ang nagastos sa pag-transfer. Nandyan yung HPG clearance na 650 pesos, photocopy para sa HPG clearance ng 30 pesos, at kasama na yung LTO transfer fee na tumataginting na 60 pesos. Oo, 60 pesos lang yung binayaran ko sa LTO. Total of 740 pesos yung nagastos ko sa pag-transfer of ownership. Siyempre, hindi pa kasama yung notarization. Nasa pag-uusap nyo na ni seller kung maghahati ba kayo, siya ang sasagot, or ikaw ang magbabayad ng buong halaga ng notarization fee. Kung susumahin, inabot tayo ng mga 5 hanggang 6 na oras sa pagproseso ng transfer of ownership. Nice. Ibig sabihin, kaya nating tapusin ang transfer of ownership sa loob lamang ng 1 araw. Pero paalala lang ha, wala pa masyadong pila nung nagpa-process ako ng transfer of ownership. Kaya mas mabuting pumunta na kayo habang maaga pa at suspendido pa yung 20-day countdown para doon sa penalty. Dahil sure ako, kapag binalik yon, dadagsana naman ng tao na nagpa-process ng transfer of ownership. Aray ko! Alam nyo ba na pwede kayong mag-renew ng rehistro up to 60 days before expiry? Itong motor vehicle na nabili ko ay mag-expire na 3rd week ng March. So, isinabay na natin yung renewal. Pero ito yung mga naging mali ko na pwede nyong iwasan habang nagpa-process ako ng renewal ng registration. Nabali ang puta na walang pinta. So, meron tayong naging konting problema. Kasi yung tambucho ko pala na para sa emission, merong harang na screen. Tignan nyo. Ngayon, hindi maipapasok yung ginagamit nilang probe para sa testing ng emission. Kaya ngayon dito, nakiusap tayo sa kuyang nag-aayos na kung pwede bang butasan ng konti para at least makapasok yung probe na gagamitin sa emission testing. Ito lang kuya, ito lang inano, parang buol na. Kaya naman siguro yung ano yan. Buti na lang, merong nagmabuting loob sa atin na tinulungan tayong putulin yung mesh para magkasya yung probe. Shoutout sa iyo kuya, maraming salamat. Mistake number 2, yung temporary plate. Nung nabili ko yung motor, imbis na assigned plate number ang nakalagay, MB file number pa rin. Hindi kasi tatanggapin ng emission center kapag may assigned plate na yung nasa CR nyo, tapos MB file pa rin yung nakalagay. Assign plate yung lalagay mo. Kasi yun yung pipicturan ko eh. Kasi kung walang assign plate dyan, lang nakalagay dito, yung 1301 gano'n. Oo, yung MB. Oo, dapat ito na mismo. Kasi nandito naman sa OR mo eh. Oo. So, ito lang yung papabago mo. Ito yung lagay mo yung 573 TBS. Sige. Oo. Maayos mo muna. Tapos nabit mo dito, yung plaka mo 573. Buti na lang, may tinuro si kuyang nasa emission na patungan na lang daw ng sticker yung mismong plate habang wala pa yung original plate para at least nakalagay pa rin yung assigned plate number. Yun nga lang, nagbayad din ako ng 100 pesos para sa correction sticker. Magkano yung naging renewal cost? Una na dyan, syempre, ang binayaran ko sa emission ay 350 pesos. 550 pesos naman para sa CTPL.
Inabot ng 255 pesos para sa registration ng motor vehicle. 100 pesos naman para sa correction sticker. Sumatotal, ang binayaran ko sa pag-renew ng aking motor ay 1,255 pesos dahil nga may mga mali na rin akong nagawa doon sa motor ko. Kaya ngayon, sasagutin natin yung mga naging katanungan sa simula ng video. Ang grand total na nagastos para sa transfer of ownership at registration ng vehicle ay 1,995 pesos plus notarization, plus merienda, plus gasolina, plus at pagod. Kaya nga bang matapos sa loob lamang ng isang araw? Oo naman, kita nyo naman yung nangyari sa akin. Kung magsisimula kayo ng 8 AM, kayang-kayang matapos after lunch at hindi na kayo aabot ng gabi. Basta kompleto ka sa dokumento, pati yung 5 kopya ng bawat requirements, may sapat na cash, walang issue yung motor, mas maigi kung all stock, pero as long as sumusunod ka naman sa regulations ng LTO, papasa ka pa rin naman sa inspection. Tandaan lang yung mga naging mali ko para hindi na din makadagdag sa perwisyo. Posibleng matapos sa loob lamang ng isang araw dahil ako nga itong may mali-mali pa. 6 to 7 hours natapos ko na yung pag-transfer at pag-renew. Pwede na! Hindi mahirap ang pag-transfer ng ownership. Mahirap lang kung hindi ka prepared. While the 40,000 penalty rule is still suspended, take advantage of the shorter lines and smoother transactions. Don't wait until everyone rushes. And if this video helped you out, please don't forget to hit like, subscribe, and share it to someone na bibili ng mga pre-owned vehicles. And if you want a detailed checklist that you can screenshot before going to LTO, just comment down checklist below. Again, this is Third. Thank you for watching this video. See you on the next ride.